Virgo, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan, so this is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. Another reminder, ito lang po yung account ko, no? Mystic Queen PH, ayan. Lahat po yun ng social media at Mystic Queen PH. Hindi po ako unang magme-message sa inyo, kaya magpo-follow sa inyo para mag-offer ng services. Kasi meron po nagre-re-upload ng aking videos at ginagamit yung Mystic Queen PH, nagpapanggap na Mystic Queen PH. So, maging maingat kayo dyan kasi baka ma-scam kayo. Kung gusto niyo ng private readings, meron tayong link sa description o kaya sa comment section. Okay? O kaya i-message nyo ako kung paano mag-book for a private reading. But I think yung buong December fully booked na. So, ang mga available na is January 2026. Okay, so let's see Virgo, what's the energy for you ngayong January 2026 for Virgo. Forgiveness. Ayan, meron kayong patatawarin. This is also yung pag-release ng sama ng loob. Maari din kayo ay magpapatawad sa inyong sarili kasi may mga times rin talaga na we become so hard on ourselves na parang may mga naging decision tayo or choices tayo sa buhay natin na pinagsisisihan natin na dapat ay sana hindi ko na lang ginawa, sana ganto ganyan. But this time, magkakaroon ka na ng acceptance na may mga bagay talaga na wala na tayong magagawa kasi nangyari na, tapos na, 'di ba? So, kailangan lang is tanggapin natin at patawarin natin yung sarili natin sa mga bad decisions na yon or even other people kasi ikaw rin yung magdadala nung sama ng loob na yan eh. Yung bigat ng kalooban na yan. Para mas magaan ang January para sa iyo. Maari rin yung iba sa inyo, kayo yung patatawarin. Kung meron kayo nagawang pagkakamali, kung kanino man, no, na aminado naman kayo. So, maaring someone is going to forgive you. So, mas magaan rin sa kalooban yan. Okay, let's see what else. Okay. Optimism. So, this is pagiging positibo, no, ang iyong pananaw sa buhay. Number 5 is about change. So, I think yung iba sa inyo, bukas na bukas kayo sa pagbabago. Yung tipong very positive yung pananaw ninyo sa mga pagbabago na nagaganap sa buhay nyo. Kasi yung number 1 is also about new beginnings, no? So, 5 and 1. So, change, new beginnings. So, this is about new experiences nakakaharapin mo na syempre hindi lang naman dapat tayo ay nasa isang lugar lang or sitwasyon. We need to grow, 'di ba? So para mag-grow tayo, kailangan may pagbabago. Synergy, ayan. So this is your energy when it comes to building stability in your life. And at the same time, you also want to expand, no? Gusto mo ring mag-explore ng mga iba pang opportunities around you. So, kumbaga, andun yung excitement, no, sa'yo na ngayong January na alam mo sa sarili mo na maraming mag-open na opportunity sa'yo, lalo na kung ikaw mismo yung mag-explore noon, ikaw yung maghahanap ng mga opportunities na yan para sa'yo. Okay, so let's see what else. For Virgo, January 2026. Two of Wands. So, meron talaga ritong decision making. May dalawang landas kang pinagpipilian, no? Pwedeng sa trabaho to, career, business, or even relationship, no? Maaring may dalawa kang taong pinagpipilian. Sino ba ang gusto mo? Sino ba dyan ang ipupurso mo? Sino ba ang seseryosohin mo? Or ano ba yung pupuntahan mo, alin ba yung ipupurso mo. So, you have to make that decision. Yung iba kasi sa inyo, feeling nyo kaya nyong pagsabayin. Oo. So, kung kaya nyong pagsabayin, just make sure na kung ano man yung mga consequences niyan, kaya nyong panindigan. Oo. Halimbawa, pagsasabayin mo yung pagtatrabaho tsaka pagbe-business, syempre meron yung i-demand sa'yo na efforts, no? So dapat willing ka na to make some sacrifices.
You have the Queen of Pentacles. So this is your energy. Wise, loving, and loyal. Oh, this is about your nurturing energy, pag-aalaga sa career mo, sa trabaho mo, sa mga taong mahal mo. And also, yung pagbibigay ng ng pangangailangan, no, ng mga taong importante sa buhay mo. I think hindi mo poproblemahin ang kaperahan, finances, or yung needs mo ngayong January because it is going to be provided para sa'yo. So, it's either ikaw mismo kaya mo mag-provide for yourself or there is someone in your life na may commitment sa'yo na mag-provide para sa'yo. 'Di ba? You have the Eight of Cups. This is about change and shift. So, I think this is yung sinasabi ko sa inyo kanina na merong pagbabago na kailangan mong subukan or susubukan mo ngayong January. But, syempre, pag may ganon, pag meron kang iwanan na sitwasyon, kung meron kang pupuntahan, meron kang iiwanan, 'di ba? So, some of you, maaring nandun kayo sa phase of making that decision na ito na ba, gagawin ko na ba, iwanan ko na ba to at ipupursue yung isang mas gusto ko. Pwede tong relationship, pwede tong sa shift ng career, na pagbabago ng career. Let's say, nasa office, no? Office job, tapos gusto mo mag-work from home. So, ganong klaseng shift. You have the Nine of Swords. So, some of you, maaring medyo i-overthink ang mga bagay-bagay. Alam nyo naman, mga Virgo, minsan overthinker rin naman ng mga Virgo because you are ruled by Mercury. You often, parang analyze a lot of things in your head. So, maaring mag-cause yan ng stress sa inyo. Kalmahan nyo lang, no? Mas makakabuti rin na go out, be with nature, para makapag-release kayo ng nega energies. Ayan. You have the Strength card. This is your courage, lakas ng loob. So, I see na mas magiging malakas yung loob mo sa mga bagong experiences ngayong January. Ang importante naman kasi is, meron kang tiwala sa sarili mo. Kasi kung wala kang tiwala, mahirap talagang magsimula. Mahirap sumubok. Kasi kahit ikaw mismo, wala kang tiwala sa sarili mo. But, yun yung unang-una mo kailangang i-develop sa yung sarili. And I think you are already doing that. Kailangan lang rin ng boost ng iba. No? Kumbaga parang i-cheer ka nila na, oy Virgo, kaya mo yan. So, kaya mo yan, Virgo. Kasi yung iba, ino-overthink nyo kasi masyado. So, yung bang tipong, kung umalis ako dito sa career na to, sa trabaho na to, paano kung di mag-workout yung bago? Tapos sayang, paano, alam mo yun, na parang you are making scenarios or problems na hindi pa naman nag-e-exist. Nakaka-stress nga naman yun. 'Di ba? So, hope for the best. Sabi nga, hope for the best, prepare for the worst. 'Di ba? You have Moon in Virgo in the 6th house. Putting things in order. Yung iba kasi, maaring dito kayo kumukuha ng energy or lakas na meron kayong sinusunod na routine or plano. So, kung yun yung sa tingin nyo makakapagpabilis ng trabaho nyo or yun yung makakapagbigay sa inyo ng pagiging kampante, no? Then yun, mas gawin nyo, magsulat kayo, i-organize yung mga kailangan nyong gawin, para hindi kayo parang confused or all over the place. Ayan na nga ba, restlessness all over the place talaga. Restlessness ng isip. Ayan you have Mercury in your first house, which is about yourself. So, another thing, pwede rin kasi ngayong January, meron kayong mga activities, like mga active activities nga. Kumbaga, you mas magiging active ka sa mga physical activities. Ganon. Jogging, ayan, walking, pwedeng mas mag-gym ka ngayon. You're also focusing on your your health. You have Moon in Aries in the first house, which is about protection.
So, some of you maaring kukuha kayo ng mga insurance or health insurance because you want to give like parang protection for your family, for your para sa future to eh. So, kumbaga, for you, importante na iniisip mo rin yung future, hindi lang yung present moment kasi whatever you are thinking about the present moment will affect the future. You have Saturn in Sagittarius in the ninth house. Ninth house is about your learning. So, pwedeng iba sa inyo, mag-aaral, babalik kayo sa pag-aaral, o kaya naman, this is doing your own research, self-study about your interests. Yung iba naman, pwedeng meron dito na kung meron kayong hindi natuloy na travel, like last year or I mean noong 2025, ito ay matutuloy na ng January. Any delays, matutuloy siya ng January. And also, meron ding fulfillment dito. I think meron kang reward or award na matatanggap, lalo na kung this is related to teaching, training other people, sharing your knowledge and skills, or content creation. This is not your practical life decide. Ito, di ba, meron nga kayong decision making na gagawin. What is your inner voice telling you about the dream in your heart? Ayun. So, ano daw ba yung sinasabi sa'yo ng iyong inner voice tungkol sa pangarap mo? O, ano ba yung, number 1, ano ba yung pangarap mo? Number 2, ano ba yung kailangan mong gawin para ma-achieve yung pangarap mo? Number 3, ginagawa mo ba yun? Oo. Siyempre, para ma-align mo yung sarili mo dito sa iyong goals or dreams. 'Di ba? You have to make that decision para umusad na. Kasi pag nasa crossroads ka talaga at di ka makapag-decide, stuck talaga yung energy dyan. Kailangan pili ka, kaliwa kanan, diretso o babalik ka. 'Di ba? Oo, pula, puti, asul, ganun. So pipili ka talaga. And ano man yung resulta nun, kumbaga ikaw yung maninindigan dun. 'Di ba? Hindi man mag-work, at least may natutunan ka, and kung nag-work yun para sa iyo, edi congratulations, successful ka, 'di ba? Okay, so that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.